Langit na sana ang pakiramdam ko. Galing sa masayang-masaya na birthday party ng best friend kong si Miguel, medyo may tama na rin ang alak at pauwi na sakay ng bago kong sports car. Sino ba namang hindi sasaya doon? Kaso, parang may sariling plano ang tadhana ngayong gabi. Isang plano na sisira sa perpekto ko sanang mood. Sir, good evening po. Checkpoint lang po. Pahingi po ng lisensya at rehistro ng sasakyan. Napapreno ako bigla. Medyo malakas pa ang tugtog sa loob ng kotse ko, kaya bahagya kong binabaan ang volume bago tiningnan ang pulis na kumakatok sa bintana ko. Babae. Striktang-strikta ang mukha, walang bakas ng anumang ngiti. Nakataas ang isang kilay niya habang hinihintay akong ibaba ang bintana. Hay, buhay. Kailan ba naman ako masasanay sa mga ganitong eksena? Binaba ko ang bintana. Good evening, officer. Ano pong problema? Tanong ko, pilit pinapakalma ang sarili. Ang totoo niyan, medyo naiinis na ako. Ang ganda na ng takbo ng gabi ko, tapos biglang ganito. License and registration, sir, ulit niya, mas matigas na ang boses. Tinitigan niya ako mula ulo hanggang paa, na para bang sinusuri kung may tinatago akong bomba sa ilalim ng designer shirt ko. O gusto mo talaga akong tiketan? Napaubo ako ng bahagya. Ang taray. Pero in fairness, kahit strikta, may itsura. Maputi, matangos ang ilong, at kahit nakatali ang buhok, halatang maganda. Kaso, yung aura niya, parang laging handang makipag-away. Seryoso ka ba? Hindi ko napigilang itanong, medyo maihalong pang-aasar. Ganda mo pero killer ng mood. Mumisi ako, umaasang baka sakaling madaan sa konting bola. Madalas naman effective yun, lalo na sa mga babaeng na starstruck sa akin. Ako si Oliver Chan, isa sa mga top young CEO sa bansa. Sanay na ako na nakukuha ko ang gusto ko. Pero iba siya. Hindi man lang siya kumurap. Mas lalo lang tumalim ang tingin niya sa akin. Sir, I'm just doing easy job. Kung wala po kayong itatago, ibigay niyo na lang po ang hinihingi ko para hindi tayo nag-aaksaya ng oras. Napailing na lang ako. Okay, mukhang hindi ubra ang charm ko dito. Kinuha ko ang wallet ko sa dashboard. Relax, officer. Masyado kang high blood. Heto na. Iniabot ko ang registration ng kotse. Pero nang hahanapin ko na ang lisensya ko patay. Hindi ko mahanap. Kinapa ko ang lahat ng bulsa ko. Sa pantalon, sa shirt, pati sa compartment ng kotse. Wala. Nagsimula na akong pagpawisan ng malamig. Shit! Saan ko ba nailagay yun? Sir, ano na po? Tanong niya ulit, halatang nainip na. Officer, pasensya na. Mukhang naiwan ko yata sa bahay yung lisensya ko. Sabi ko, pilit nang umingiti para itago ang kaba. Ang totoo, hindi ko talaga maalala kung saan ko huling nakita yun. Sa sobrang excited ko sa party ni Miguel at sa bagong kotse, nakalimutan ko na yata ang lahat. Tumaas lalo ang kilay niya. Kung pwede lang sigurong umusok ang ilong niya, malamang kanina pa iyon nangyari. Naiwan? Sir, alam niyo naman sigurong violation yun, di ba? Driving without license. At mukhang nakainom pa kayo. Inamoy-amoy niya ang hangin na para bang asong pulis na nakadetect ng droga. Konting-konti lang, officer. Pang-celebrate lang, depensa ko. Birthday kasi ng best friend ko. Hindi naman ako lasing na lasing. Pero alam kong medyo malakas na rin ang tama ko. Yung klase ng tama na masarap pang sound trip at mag-emote habang nagda-drive. Kahit konti pa yan, sir, alak pa rin yan. Delikado pa rin sa daan, sabi niya, kinuha ang maliit niyang notebook at ballpen. Nagsimula na siyang magsulat. Teka, officer, ano yan? Titiketan mo na ako agad, gulat kong tanong. Hindi ba pwedeng warning na lang muna? First offense ko naman to, kung sakali. Sinubukan ko ulit bumiti, yung iting pangper ko sa mga business meetings. Pero parang bato talaga itong si officer. Sir, wala pong first offense sa batas trapiko, lalo na kung driving under the influence at walang lisensya. Pasensya na po, pero kailangan ko po kayong tiketan. Dire-diretso niyang sabi, walang kaemo-emosyon. Napasabunot ako sa buhok ko. Grabe ka naman, officer. Ang strict mo naman masyado. Hindi mo ba ako nakikilala? Medyo tumaas na ang boses ko.
Sino ba naman kasing hindi mainis? Ang mahal-mahal ng sports car ko, tapos titiketan lang ako ng ganito-ganito lang. Hindi po, sir. At kahit kilala ko pa kayo, trabaho ko po ito, sagot niya, iniabot sa akin ang isang piraso ng papel. Violation ticket. Nakasulat doon ang pangalan ko, ang plaka ng kotse ko, at ang mga violations ko. May kalakihang penalty. Napatingin ako sa pangalan niya sa ticket. Isa Sasha Imperial. Imperial. Ang angas ng apelyido, kasing angas ng ugali niya. Ano ba to? Sigurado ka ba dito? Tanong ko, hindi makapaniwala. Baka naman pwedeng pag-usapan natin to, Officer Imperial. Baka may magagawa pa tayo. Umaasa pa rin ako. Baka sakaling biglang lumambot ang puso niya. Umiling siya. Tapos na po, sir. Nasa inyo na po ang ticket. Pakibayaran na lang po sa tamang opisina. At sana po, sa susunod, dala nyo na ang lisensya nyo at iwasan ang pagmamaneho ng nakainom. Para sa kaligtasan nyo rin po yan at ng ibang tao. May diin ang bawat salita niya. Hindi ko na napigilan ang sarili ko. Naitapon ko ang ticket sa passenger seat. Nakakainis ka. Who even are you para ganituhin ako? Sigaw ko sa kanya. Ang yabang ko, pero sobrang frustrated na talaga ako. Yung pakiramdam na nasira ang diskarte mo, na hindi umubra ang status mo. Hindi siya natinag sa pagsigaw ko. Tinitigan niya lang ako ng malamig. Isa lang po akong pulis na ginagawa ang trabaho ko, sir. At kayo naman po, isang mamamayan na lumabag sa batas. Ganoon lang po kasimple yun. Pagkasabi noon, tumalikod na siya at bumalik sa pwesto niya, na parang walang nangyari. Naiwan akong nakanganga. For a moment, hindi ako makapagsalita. Ang tapang niya. Ang lakas ng loob niyang sagot-sagutin ako ng ganoon. At yung huling sinabi niya, parang sampal sa mukha ko. Sa sobrang inis ko, mabilis kong pinaandar ang kotse. Gusto ko na lang umalis doon, makalayo sa babaeng yun. Habang nagda-drive pa uwi, hindi maalis sa isip ko ang nangyari. Yung mukha niya, yung boses niya, yung paraan ng pagtingin niya sa akin. Nakakainis. Sobrang nakakainis. Pero sa ilalim ng lahat ng inis na iyon, may iba pa akong naramdaman. Isang bagay na hindi ko masyadong maintindihan. Parang paghanga. Ewan. Basta, ang alam ko lang, hindi ko siya makalimutan. Isa Sasha Imperial. Tandaan ko iyang pangalan na iyan. Pagdating ko sa penthouse ko, padabog kong isinara ang pinto. Dumiretso ako sa bar at nagsali ng isa pang baso ng whiskey. Kailangan kong pakalmahin ang sarili ko. Pero kahit anong gawin ko, bumabalik pa rin sa isip ko yung eksena sa checkpoint. Who does she think she is? Bulong ko sa sarili. Akala mo kung sinong matapang. Pulis lang naman siya. Pero kahit sinasabi ko yun, alam kong may iba. May kakaiba sa kanya. Yung klase ng babae na hindi mo basta-basta maloloko o matatakot. Napangisi ako. Nakakainis. Pero at the same time, parang na-challenge ako. For the first time in a long time, may isang tao na hindi ako tinatrato na parang hari. May isang tao na hindi takot sa pangalan ko o sa pera ko. Sasha Imperial, ulit ko sa pangalan niya. May kung anong kiliti sa dila ko kapag binibigkas ko iyon. Huli mo ako ngayon, officer. Pero tingnan natin kung sino ang mahuhuli sa huli. Hindi ko alam kung bakit, pero parang may kung anong tumatak sa isip ko tungkol sa kanya. Siguro yung tapang niya? O yung hindi siya natinag sa akin? Ewan. Basta, ang alam ko lang, hindi ko siya makalimutan. At sa kaibuturan ng inis ko, may maliit na parte sa akin na na-curious. Sino ka ba talaga, Officer Imperial? At bakit parang pakiramdam ko, hindi pa ito ang huli nating pagkikita? Hay, naku. Ang gabi na sana ay puro saya lang, nauwi sa isang nakakainis pero intrigang engkwentro. Napailing na lang ako at tinungga ang whiskey. Mukhang magiging mahaba pa ang gabing ito para sa akin, kakaisip sa babaeng pulis na iyon. At sa kabilang banda ng syudad, si Sasha naman ay napabuntong hininga pagkaalis ng sports car. Isa na namang mayabang na akala mo kung sino. Pero sanay na siya. Parte na ng trabaho niya ang makasagupa ng iba't ibang klase ng tao. Yung lalaki kanina, halatang mayaman at makapangyarihan.
Pero sa mata niya, pare-pareho lang ang lahat ng lumalabag sa batas. Oliver Chan, basa niya ulit sa pangalan sa kopya ng tiket. Napailing siya. Mayaman nga, pero walang disiplina sa sarili. Sayang. Itinabi niya ang tiket at muling itinuon ang pansin sa kalsada. Marami pang motorista ang dadaan. Marami pang posibleng mangyari. Kailangan niyang maging alerto. Trabaho lang, walang personalan. Kahit pa medyo gwapo at matikas yung nahuli niya kanina. Napailing ulit siya, pilit iwinawaksi ang imahe ni Oliver Chan sa isip niya. Kailangan niyang mag-focus. Dahil sa trabaho nila, isang pagkakamali lang, pwedeng buhay ang kapalit. Ilang gabi na rin ang dumaan mula noong gabing iyon. Yung gabing tiniketan ako ni Officer Imperial. Medyo humupa na yung asar ko, pero pag naaalala ko yung pagka-istrikta niya, napapailing pa rin ako. Sa bagay, kasalanan ko rin naman. Pero wag siyang umasa, hindi pa rin kami bati. Period. Ngayong gabi, galing ako sa isang business dinner. Isa sa mga iyon na kailangan mong umiti at tumango kahit gusto mo nang mag-headset at makinig ng rock music. Pauwi na ako, medyo pagod. Naglalakad ako sa isang medyo madilim na eskinita, shortcut papunta sa parking lot kung saan nakaparada ang kotse ko, yung hindi gaanong magarbo, para iwas huli muna. Alam mo na, may naramdaman akong kakaiba. Parang may aninong gumagalaw sa likuran ko. Pinakiramdaman ko. Hindi naman ako paranoid, pero lumaki ako sa hirap bago ako yumaman, kaya medyo alerto pa rin ako sa paligid. Lumingon ako. Wala. Baka pusa lang o asong kalye. Pero yung kaba, nandyan pa rin, kumakalat sa dibdib ko. Pagharap ko ulit, doon na sila sumulpot. Dalawang lalaki. Payat, mukhang matagal nang hindi naliligo, at yung mga mata nila parang mga mata ng hayop na gutom. Yung isa, may sumisilip na dulo ng patalim sa baywang. Yung isa naman, nakapamulsa, pero yung tingin niya, mas delikado pa sa anumang patalim. Boss, mukhang naligaw ka yata, sabi nung isa, yung may patalim, umisi ng mapanlait. Baka gusto mong mag-ambag para sa panggabi namin? Nanigas ako. Ito na nga ba yung sinasabi ko? Hold up. Sa gitna ng syudad, sa isang eskinita na akala mo ligtas. Pasensya na, mga tol, wala akong dalang cash ngayon, sabi ko, pilit pinapakalma ang boses ko. Ang utak ko, gumagana na. Paano ako tatakas? Saan ako dadaan? Pero napapalibutan na nila ako. Huwag ka nang magpalusot, boss, sabi nung pangalawa, mas kalmado pero mas nakakatakot ang boses. Yang relos mo, yang sapatos mo mukhang mas mahal pa yan sa isang buwang sahod namin. Ibigay mo na lang ng maayos para walang masaktan. Napatingin ako sa relo ko. Regalo pa to ni Dad. Mahalaga. Pero mas mahalaga ang buhay ko. Sige, sige, sabi ko, nagsisimula ng hubarin ang relo. Huwag lang kayong mananakit. Handa na sana akong ibigay lahat, relo, wallet, cellphone, nang may biglang sumigaw mula sa likuran nila. Hay! Anong kahayupan Bitawan niyo siya. Isang boses ng babae. Matinis, pero puno ng otoridad. Napalingon kaming lahat, ako, yung dalawang holdaper. Mula sa dulo ng eskinita, isang figura ang mabilis na naglalakad palapit. Nakaordinaryong maong pants lang siya at puting t-shirt, pero yung tindig niya. Nang makalapit siya sa ilalim ng nag-iisang gumaganang poste ng ilaw, halos malaglag ang pangako. Si Sasha. Si Officer Imperial. Naka-civilian. Anong ginagawa ng babaeng to dito? At bakit parang palagi na lang siyang sumusulpot sa mga alanganing sitwasyon ko? Pulis ako, sigaw ulit ni Sasha, at this time, may kinuha siya sa likod ng baywang niya, isang baril. Itinutok niya iyon sa dalawang holdaper. Ibaba niyo ang mga armas niyo. Dapa. Nagulat yung dalawang lalaki. Hindi nila siguro inaasahan na may pulis na darating, lalo na't nakasibilyan. Pero yung isa, yung may patalim, parang mas lalong nagalit. Pulis ka pala, ha? Akala mo matatakot mo kami, sigaw niya, at bigla siyang sumugod papunta kay Sasha. Iwinawasiwas ang patalim. Mabilis si Sasha. Umatras siya ng isang hakbang, iniwasan ang saksak, at sinipa ng malakas ang kamay ng holdaper na maihawak na patalim. Tumalsik ang kutsilyo. Sumigaw sa sakit yung holdaper.
Pero yung kasama niya, yung kanina pa nakapamulsa, biglang bumunot ng baril. Mas malaki pa sa baril ni Sasha. At itinutok niya sa akin. CJ, pulis? Gumalaw ka, uunahin ko to, sigaw niya, nanginginig ang kamay pero determinado. Naramdaman ko ang lamig ng takot na gumapang sa buong katawan ko. Ito na ayun. Katapusan ko na. Pero bago pa man ako makapag-isip, bago pa man makapagsalita si Sasha, naramdaman ko na lang na may malakas na tumulak sa akin. Isang puwersang hindi ko inaasahan. Napahiga ako sa semento, tumama ang ulo ko, medyo nawalan ako ng balanse. Kasabay noon, narinig ko ang sigaw ni Sasha. Tumabi, Eve. Pagkatapos, isang nakabibinging putok. Hindi ko alam kung gaano katagal akong nakatulala. Siguro ilang segundo lang pero parang isang oras. Nang imulat ko ang mga mata ko, nakita ko yung hold-upper na may baril, tumatakbo na palayo, kasama yung isa pa. Parang mga daga na natakot. Tiningnan ko kung nasaan si Sasha. Nakatayo pa siya, pero nakahawak siya sa kaliwang bahagi ng dibdib niya. Dahan-dahan, parang slow motion, napaluhod siya. Sasha! Hindi ko alam kung saan nanggaling ang lakas ko, pero mabilis akong tumayo at tumakbo palapit sa kanya. Ang sakit ng ulo ko, pero wala akong pakialam. Paglapit ko, nakita ko. Dugo. Ang daming dugo. Kumakalat sa puti niyang t-shirt, ginagawa itong pula. Nanginginig ang buong katawan ko. Sasha! Sasha, anong nangyari? Alam kong tangang tanong yun. Kitang-kita ko na. Nabaril siya. Nabaril siya dahil sa akin. Tumingin siya sa akin. Namumutla na siya, pero may pilit na ngiti sa mga labi niya. Oh, Oliver. Okay ka lang? Hindi ka nasaktan? Hindi ako makapaniwala. Siya na yung tinamaan ng bala, ako pa rin ang inaalala niya. Ako. Dapat ako ang nagtatanong niyan sa'yo. Diyos ko, Sasha, ang dami mong dugo. Napasigaw na ako, hindi ko na mapigilan ang panginginig ng boses ko. Sanay na ako sa sakit, sabi niya, pero kitang-kita ko ang hirap sa bawat salita. Walang nasasanay sa bala, Sasha. Ano ka ba? Lumuhod ako sa tabi niya. Nanginginig ang mga kamay ko. Hindi ko alam ang gagawin ko. Kailangan ko siyang dalhin sa ospital. Agad-agad. Kailangan kitang dalhin sa ospital, sabi ko, hinawakan ang braso niya. Pinilit kong buhatin siya. Bridal style. Hindi ko alam kung saan ako kumukuha ng lakas. Siguro adrenaline rush. Ang bigat niya, o baka ako lang ang nanghihina sa sobrang taranta at takot. Ang init ng dugo niya, tumatago sa damit ko, basa ang mga braso ko. Habang mabilis akong naglalakad, halos takbo na, papunta sa kotse ko, ramdam ko ang bawat paghinga niya. Mababaw. Hirap. Sasha, stay with me, damn it. Don't close your eyes, sigaw ko, paulit-ulit. Nanginginig ang boses ko. Ayokong pumikit siya. Natatakot ako. Sobrang natatakot ako. Please, Sasha, huwag kang pipikit. Makinig ka sa akin. Binuksan niya ng bahagya ang mga mata niya. Tumingin siya sa akin, yung tingin na parang may gusto siyang sabihin pero hirap na siya. O Oliver, ang hina ng boses niya, parang hangin na lang. Sasha, huwag kang bibitaw, please. Malapit na tayo sa kotse. Dadalhin kita sa ospital, magiging okay ka. Promise. Paggaling mo, ililibre kita ng dinner, yung pinakamahal na restaurant. Kahit araw-araw pa. Sabi ko, kahit ano na lang masabi ko, para lang manatili siyang gising, para lang marinig ko pa ang boses niya. Isang maliit, napakapait na ngiti ang sumilay sa mga labi niya. Puno ng sakit, pero may kung anong hindi ko maintindihan. Hindi ako nagsisisi. Pagkasabi niya noon, biglang bumagsak ang ulo niya sa dibdib ko. Nawalan siya ng malay. Sasha! Sasha, gumising Eve. Sasha! Sigaw ako ng sigaw. Niyugyug ko siya ng bahagya, pero wala na. Hindi na siya gumagalaw. Ang tanging naririnig ko na lang ay ang malakas na kabog ng sarili kong dibdib, na parang gustong kumawala. Kasalanan ko to, lahat to kasalanan ko. Kung hindi dahil sa akin, hindi siya mapapahamak ng ganito. Iniligtas niya ako. At ang kapalit, buhay niya.
Dali-dali kong binuksan ang pinto ng kotse, maingat siyang inihiga sa backseat. Ang dami niyang dugo. Napakalamig ng balat niya. Kinuha ko ang panyo ko, idiniin sa sugat niya sa dibdib, kahit alam kong hindi sapat yun. Pinaandar ko ang kotse. Mabilis. Wala akong pakialam kung may mabangga ako, kung mahuli ako. Ang importante, madala ko siya sa ospital. Agad. Sasha, please, hold on please, bulong ko, habang ang mga luha ay nagsisimula ng mamuo sa mga mata ko. Takot. Pagsisisi. Pag-aalala. Lahat naghahalo-halo. Hindi ko alam kung paano ako nakarating sa pinakamalapit na ospital. Parang lumilipad ang kotse. Pagdating doon, sumigaw ako ng tulong. Tulong! Nurse! Doctor! Lilis na baril dito. Tulungan niyo kami. Agad namang may mga lumabas na medical staff, may dalang stretcher. Maingat naming inilipat si Sasha. Ang putla-putla niya. Parang wala ng buhay. Sinundan ko sila papasok ng emergency room, pero hinarang ako ng isang nurse. Sir, hanggang dito na lang po muna kayo. Gagawin po namin ang lahat. Pero kailangan kong malaman siya si Sasha, hindi ko matapos ang sasabihin ko. Nanginginig ang buong katawan ko. Tatawagan po namin kayo. Maghintay na lang po kayo dito, sir. Sabi ng nurse bago isinara ang pinto ng EC. Naiwan akong nakatayo doon parang tanga. Nakatingin sa saradong pinto. Sa likod ng pintong iyon, nakikipaglaban si Sasha para sa buhay niya. Isang buhay na isinakripisyo niya para sa akin. Napaupo ako sa isang upuan sa waiting area. Nanginginig. Tiningnan ko ang mga kamay ko. Puno ng dugo niya. Ang amoy ng dugo parang dumikit na sa balat ko, sa ilong ko. Hindi ako nagsisisi. Yun ang huli niyang sinabi. Bakit? Bakit hindi siya nagsisisi? Para sa isang tulad ko. Isang aroganteng VE na tiniketan niya lang. Napahilamos ako sa mukha ko. Ang bigat. Ang bigat ng dibdib ko. Isang bala lang yun. Pero parang yung balang yun, hindi lang si Sasha ang tinamaan. Tinamaan din ako. Direkta sa konsensya ko. Direkta sa puso ko, na ngayon ay puno ng takot at isang damdamin na hindi ko pa lubos na naunawaan, isang matinding pagmamalasakit para sa babaeng pulis na minsan kong inismiran at kinainisan. Hindi ko namalayan tumutulo na pala ang luha ko. Ako, si Oliver Chan, umiiyak. Para sa isang taong halos hindi ko kilala. Pero hindi iyon ang mahalaga ngayon. Ang mahalaga, si Sasha. Kailangan niyang mabuhay. Kailangan. Paulit-ulit akong napapatingin sa pinto ng emergency room. Bawat segundong lumilipas, parang isang karayom na tumutusok sa dibdib ko. Ano na kayang nangyayari sa loob? Okay lang ba siya? Lalabas ba ang doktor at sasabihing ligtas na siya? Oh. Napailing ako. Hindi. Hindi pwedeng mangyari iyon. Hindi pwedeng mawala si Sasha. Hindi pagkatapos ng lahat ng ginawa niya. Maya-maya, lumabas ang isang doktor. Mukhang pagod pero seryoso ang mukha. Agad akong napatayo. Dulcie, kamusta po siya? Si Officer Imperial po si Sasha, nanginginig kong tanong. Tumingin sa akin ang doktor. Ikaw ba yung kasama niya kanina, sir? Oo po, Doth. Ako po. Oliver Chan. Tumango ang doktor. Medyo kritikal ang lagay niya ngayon, Dimby Chan. Malapit sa puso ang tama ng bala. Marami siyang nawalang dugo. Ginagawa namin ang lahat ng aming makakaya. Parang binuhusan ako ng malamig na tubig. Kritikal. Malapit sa puso. Maraming nawalang dugo. Paulit-ulit na umalingaw sa isip ko ang mga salitang yun. Pero mabubuhay po siya, di ba, Dulcie? Sabihin niyo po, mabubuhay siya, halos magmakaawa kong sabi. Bumuntong hininga ang doktor. Mahirap pong sabihin sa ngayon, Genghis Chan. Nasa intensive care unit na siya. We're closely monitoring her. Ang susunod na 24 to 48 hours ay napaka-critical. We need her to be strong. At kailangan din natin ng maraming dasal. Parang gumuho ang mundo ko. Hihiw. Critical na mga oras. Dasal.
Lahat ng iyon parang senyales na hindi maganda ang sitwasyon. Pwede ko po ba siyang makita, Dulcie? Kahit saglit lang, pakiusap ko. Umiling ang doktor. Pasensya na po, Jin-chan. Sa ngayon, kailangan niya ng kumpletong pahinga. Walang bisita muna. Bukas, kung magiging stable na ang kondisyon niya, baka pwede na. Wala akong nagawa kundi tumango ulit. Naintindihan ko, pero ang sakit. Gusto ko siyang makita. Gusto kong sabihin sa kanya na nandito lang ako. Na hindi ko siya iiwan. Nagagawin ko ang lahat para sa kanya. Bumalik ako sa upuan ko. Parang wala na akong lakas. Ang bigat-bigat ng pakiramdam ko. Kasalanan ko to, kung may mangyaring masama kay Sasha, hinding-hindi ko mapapatawad ang sarili ko. Kinuha ko ang cellphone ko. Idinyal ko ang numero ni Miguel, ang best friend ko. Kailangan ko ng makakausap. Kailangan ko ng karamay. Nang sagutin niya ang tawag, nanginginig pa rin ang boses ko habang kinukwento ko ang lahat ng nangyari. Mula sa pagka-hold up, sa pagdating ni Sasha, sa putok ng baril, hanggang sa pagdala ko sa kanya sa ospital. Bro, grabe yan, sabi ni Miguel, halatang nag-aalala rin. Nasaan ka ngayon? Pupuntahan kita. Sinabi ko kung saang ospital ako. Maya-maya lang, dumating na si Miguel. Agad niya akong niyakap. Doon, sa balikat ng kaibigan ko, mas lalo akong naiyak. Nailabas ko ang lahat ng takot, ng guilt, ng helplessness na nararamdaman ko. Hindi ko alam ang gagawin ko, Migs, sabi ko, humihikbi. Kung mawala siya, di. Huwag kang magsalita ng ganyan, Oliver, sabi ni Miguel, tinatapik ang likod ko. Kilala natin si Sasha. Matapang yun. Lalaban yun. At nandito tayo para sa kanya. Tama si Miguel. Kailangan kong maging matatag. Para kay Sasha. Hindi ako pwedeng panghinaan ng loob. Magdamag akong naghintay sa ospital. Hindi ako umuwi. Hindi ako natulog. Nakatitig lang ako sa pinto ng AC, umaasa, nagdarasal. Bawat tunog ng pintong bumubukas, napapatalon ako, umaasang may magandang balita. Kinabukasan, medyo gumanda ng kaunti ang lagay ni Sasha, ayon sa mga nurse. Pero kritikal pa rin daw. Hindi pa rin ako pinayagang pumasok. Lumipas pa ang isang araw. Ganoon pa rin. Halos hindi na ako umuuwi sa bahay. Naliligo lang ako saglit, nagpapalit ng damit, tapos balik ulit sa ospital. Si Miguel, salitan kami sa pagbabantay. Pati ang mga magulang ko, nalaman na rin ang nangyari. Nag-aalala sila, pero sinusuportahan nila ako. Alam nila kung gaano kahalaga sa akin ngayon si Sasha. Sa mga araw na iyon, maraming tumakbo sa isip ko. Yung unang pagkikita namin, yung pagtataray niya sa akin. Yung tapang niya noong gabing tinulungan niya ako. Yung huling ngiti niya bago siya nawalan ng malay. Hindi ko namamalayan, unti-unti nagbabago ang tingin ko sa kanya. Mula sa isang babaeng kinaiinisan ko, naging isang babaeng hinahangaan ko. Isang babaeng mahalaga sa akin. Sobrang halaga. Sa ikatlong araw, habang nakaupo ako sa labas ng AC, may lumapit sa aking isang babaeng medyo may edad na. May dala siyang isang maliit na bayong. Simple lang ang suot niya, pero malinis. May lungkot sa mga mata niya. Excuse me po, sir, sabi niya. Kayo po ba si Oliver Chan? Ako nga po. Bakit po? Ako po si Aling Martha. Nanay po ako ni Sasha. Napatingin ako sa kanya. Ang nanay ni Sasha. May hawig sila. Lalo na sa mga mata. Magandang hapon po, Aling Martha, sabi ko, medyo nahihiya. Pasensya na po kayo sa nangyari kay Sasha. Kasalanan ko po lahat. Umiling si Aling Martha. May ngiti sa mga labi niya, pero malungkot pa rin. Wala kang kasalanan, iho. Ginawa lang ni Sasha ang trabaho niya. At alam kong ginusto niya iyon. Matigas ang ulo ng batang iyon, pero napakabuti ng puso. Napaiwas ako ng tingin. Tama siya. Napakabuti ng puso ni Sasha. Isang puso na muntik nang tumigil sa pagtibok dahil sa akin. Gusto ko lang pong magpasalamat sa inyo, Gilvis Chan, sabi ni Aling Martha. Sa pagdala niyo kay Sasha dito sa ospital. At sa hindi niyo pag-iwan sa kanya. Wala po yun, Aling Martha. Utang ko po sa kanya ang buhay ko.
Nagkwentuhan kami ni Aling Martha. Tungkol kay Sasha. Sa pagkabata niya, sa pangarap niyang maging pulis. Sa kung gaano siya kadedikado sa trabaho niya. Habang nakikinig ako, mas lalo akong humanga kay Sasha. At mas lalo akong nakonsensya. Bago umalis si Aling Martha, may sinabi siya sa akin. Alam mo, iho, palagi kang kinukwento sa akin ni Sasha. Nagulat ako. Po. Ako po. Tumango si Aling Martha. Noong una, medyo inis siya sa'yo. Mayabang ka raw. Pero nitong mga huling araw bago ito mangyari, iba na ang tono niya. Parang may iba na siyang nakikita sa'yo. Hindi ako nakapagsalita. Ano kayang ibig sabihin noon? Sa wakas, pagkatapos ng halos 1 linggo, pinayagan na rin akong makita si Sasha. Stable na raw ang kondisyon niya, pero tulog pa rin. Dahan-dahan akong pumasok sa kwarto niya sa Ang daming aparato na nakakabit sa kanya. Ang putla pa rin niya. Pero humihinga siya. Buhay siya. Lumapit ako sa tabi ng kama niya. Hinawakan ko ang kamay niya. Malamig. Sasha, bulong ko. Gumising ka na, please. Miss na kita. Hindi ko alam kung naririnig niya ako. Pero kinausap ko pa rin siya. Kinwento ko kung gaano ako nag-alala. Kung gaano ako nagsisisi. Kung gaano ako nagpapasalamat. At doon, sa tabi ng kama niya, habang hawak ko ang kamay niya, isang bagay ang naging malinaw sa akin. Hindi lang ito utang na loob. Hindi lang ito paghanga. May iba pa. Isang bagay na mas malalim. Isang bagay na hindi ko pa kayang pangalanan pero alam kong totoo. Isang bala. Isang bala ang nagbago ng lahat. Isang bala ang naglapit sa amin sa paraang hindi ko inaasahan. At isang bala rin ang nagbigay daan sa isang bagong simula. Isang simula na hindi ko alam kung saan papunta, pero handa akong harapin basta kasama ko siya. O basta alam kong magiging maayos siya. Hinaplos ko ang buhok niya, inalis ang ilang hibla na tumatakip sa mukha niya. Kahit may mga pasa at galos, ang ganda pa rin niya. Yung tapang na nakita ko sa mga mata niya noong gabing tiniketan niya ako, nandoon pa rin kahit nakapikit siya. Laban lang, Sasha, bulong ko ulit. Hihintayin kita. Kahit gaano katagal. Maya-maya, pumasok ang isang nurse para i-check ang vitals niya. Ninisyan ako ng nurse. Mukhang mas maganda na ang kulay niya ngayon, sir. Talaga po? Napangiti rin ako. Kaunting pag-asa. Opo. Mukhang malakas talaga si Ma'am Sasha. Fighter. Tumango ako. Fighter siya. At ako, sisiguraduhin kong may dahilan siya para lumaban. Bago ako lumabas ng kwarto niya, hinalikan ko siya ng marahan sa noo. Isang pangako. Nababalik ako. Na hindi ko siya pababayaan. Paglabas ko ng AFE, nakita ko si Aling Martha na naghihintay. Umiti siya sa akin. Kamusta siya, iho? Okay naman po. Mas maganda na po ang lagay niya. Tulog pa rin po pero humihinga ng maayos. Salamat sa Diyos, sabi ni Aling Martha, napahawak sa dibdib. Alam mo, ikaw ang unang bisita na pinayagan nilang pumasok bukod sa akin. Siguro, alam ng mga doktor na importante ka sa kanya. Napatingin ako kay Aling Martha. Importante ako kay Sasha. Totoo kaya yun? O baka naman dahil ako yung pikasamak niya noong gabing iyon? Hindi ko alam. Pero isa lang ang sigurado ako. Si Sasha, sobrang importante na sa akin ngayon. Higit pa sa inaakala ko. Ang gabing yun, na nagsimula sa takot at panganib, ay nagtapos sa isang maliit na sinag ng pag-asa. Isang bala ang tumama kay Sasha, pero parang may isang bagay din na tumama sa puso ko. Isang bagay na hindi ko pa maintindihan, pero alam kong magpapabago sa buhay ko. Magpakailanman. Lumipas ang ilang linggo. Araw-araw, si Sasha ay unti-unting gumagaling. Mula sa hihi, nailipat na siya sa isang private room. At araw-araw din, nandoon ako. Bago pumasok sa opisina, dumadaan ako. Pagkatapos ng trabaho, diretso ulit ako sa ospital. Minsan nga, doon na ako natutulog sa sofa sa kwarto niya, kahit pinapagalitan na ako ni Aling Martha at ng mga nurse. Anong magagawa ko? Gusto ko siyang mabantayan.
Gusto kong ako ang una niyang makikita paggising niya. At dumating nga ang araw na iyon. Nagising siya. Naalala ko pa, madaling araw noon. Nakasandal ako sa sofa, medyo nakaidlip. Bigla akong nagising sa isang mahinang ungol. Napabalikwas ako ng bangon. Nakita ko si Sasha, bahagyang gumagalaw ang mga daliri. Tapos, dahan-dahan niyang iminulat ang mga mata niya. Sasha, tawag ko, lumapit agad sa kama niya. Tumingin siya sa akin, medyo blanko pa ang mga mata. Tapos, kumunot ang noo niya. "Oh, Oliver." Ang hina ng boses niya, parang hangin lang. Pero yun na yata ang pinakamagandang narinig ko sa buong buhay ko. "Sasha, ako to," sabi ko, napangiti. "Gising ka na." "Salamat sa Diyos, gising ka na." Hindi ko napigil ang hawakan ang kamay niya. Mainit na, hindi na kasing lamig ng dati. "Nasaan ako?" tanong niya, inilibot ang tingin sa paligid. Anong nangyari?" Dahan-dahan kong ipinaliwanag sa kanya ang lahat. Yung hold up, yung pagdating niya, yung putok ng baril. Habang nagkukwento ako, nakikita ko ang iba't ibang emosyon sa mukha niya, gulat, pag-aalala, tapos lungkot. "Kasalanan ko," mahina niyang sabi, napaiwas ng tingin. Dapat mas naging maingat ako." "Huwag mong sisihin ang sarili mo, Sasha," sabi ko. "Iniligtas mo ako. Ikaw ang hero dito." Umiling siya. "Trabaho ko iyon, Oliver. At muntik ka nang mapahamak dahil sa akin." Hay, naku. Kahit kailan talaga, ang tigas ng ulo ng babaeng to. Sa mga sumunod na araw, mas lalo pang lumakas si Sasha. Nakakaupo na siya, nakakakain na ng mag-isa. At syempre, bumalik na rin ang pagkastrikta niya. Lalo na sa akin. "Oliver, umuwi ka na kaya?" sabi niya isang hapon, habang pinapanood niya akong inaayos yung mga bulaklak na dala ko. "Baka mamaya, akalain ng mga tao dito, personal nurse na kita." Napangiti ako. "Okay lang. Sanay naman akong mag-alaga. Dati yung aso ko, ako ang nag-aalaga." Sinamaan niya ako ng tingin. "Aso pala, ha? So, aso ako ngayon?" Hindi naman sa ganoon, natatawa kong sabi. "Ang point ko, okay lang sa akin na alagaan ka. Bayad ko na rin to sa pagligtas mo sa akin." Bumuntong hininga siya. "Hindi mo kailangang gawin to, Oliver. Malaki na ako. Kaya ko na ang sarili ko." "Alam ko," sabi ko, lumapit sa kanya. "Pero gusto kong siguraduhin na okay ka." Hindi na siya umimik. Pero nakita ko yung bahagyang pamumula ng pisngi niya. Kilig. Asa pa ako. Baka naiinis lang. Nang dumating ang araw na pwede na siyang lumabas ng ospital, kinausap ko si Aling Martha. Nakiusap ako na kung pwede, sa penthouse ko na lang